Bago ko simulan ang pagtatalakay, nararapat muna nating unawain ang mga salita sa talasalitaan upang mas maging malinaw ang daloy ng kwento. Talasalitaan. Una, hingil. Ang ibig sabihin nito ay ukol sa isang paksa. Pangalawa, itinatwa. Ito ay maaaring tinanggihan o hindi inamin. Pangatlo, tinugis. Ito ay hinabol o sinundan upang hulihin. Pang-apat, ipinagbunyi. Ito ay pinuri o pinarangalan. At panghuli naman ay nakipagkabutihan. Ito ay nangangahulugang nakipagsundo o naging maayos ang pakikitungo sa iba. Bago tayo dumako sa kwento, alamin muna natin kung sino ang mga tauhang gumaganap sa kabanatang ito. Una, si Crisostomo Ibarra. Tinutulungan at pinupuri ng mga mayayaman. Pinag-uusapan sa balita at chismis. Pangalawa, si Padre Salve. Prailing sangkot sa usapan tungkol sa kaguluhan at pinaghihinalaang kaaway ng pamahalaan. Pangatlo, si Don Primitivo. Siya ay mapagkunwari at palabigay ng payo. Gustong sumipsip sa Kapitan General. At ang pang-apat naman ay si Kapitan General. Siya ay pinuno ng pamahalaan, binibigyan ng regalo at pinagsisilbihan ng mga mamamayan. Halina't alamin natin kung ano ang nilalaman ng kabanatang ito. Nakarating sa Maynila ang balita sa pamamagitan ng telegrama. Napahalat-hala sa dyaryo ang mga nangyaring kaguluhan matapos ayusin at dagdagan ng balita. Iba-iba ang lumabas na balita at ibinabasi ang pag-unawa batay sa talas ng isip, kuro-kuro, damdamin at paniniwala ng isang tao. Ang mga taga-kumbento ang higit na naligalig. Ang mga provinsyal ay palihim na dumalaw at nakipagpulong hingil sa pangyayari. Ang ilan naman ay nagpunta sa palasyo at doon naghandog ng tulong pampinansyal sa pamahalaang naglalagay sa panganib. Isang praile ang nag-alay ng tedium upang maawa ang Diyos sa panahon ng krisis. Ano na lamang ang mangyayari sa Kapitan General kung wala ang korporasyon? Sa ibang kumbento naman ay napag-uusapan ng mga mag-aaral daw sa Jesuita sa Ateneo ay lumalabas na naging pilibostero. Iyan ang mga nagiging kalaban ng praile. Ipinagbunyi nila si Padre Salve at sinabi ito ay karapat-dapat na bigyan ng isang mitra. Bakit hindi? Ang mitra ay madaling ipagkaloob sa panahong ito. Sa isang bahay naman sa Tondo, hindi mapakali si Kapitan Tinong dahil minsan na itong nagpakita ng kagandahang loob kay Crisostomo Ibarra sa pamamagitan ng pag-anyaya ng pananghalian. Panay ang sisi ng asawang si Kapitana Tenchang sa kapitan. Iyan na nga ba ang sinasabi ko? Ay naku po, Berhen de la Carmen, bulalas ng kapitana. Ikaw ang nagsabi na makipagmabutihan ako kay Kapitan Tiago, lalo na't higit kay Don Crisostomo dahil mayaman siya. Ang kanilang dalawang anak na dalaga ay nasa isang tahi at hindi umiimik. Itinatwa ng kapitana ang sinabi ni Kapitan Tino. Wala akong sinabing ganyan. Hindi ba't ikaw pa nga ang mapilit na anyayahin siya sa pananghalian? Ako pa nga may kasalanan ngayon. Oo, pero ikaw itong walang ginawa kundi purihin si Don Crisostomo at nakipag-usap ka pa sa kanya ng hapunang iyon. Hindi ko naman alam na pupunta siya doon. Hay nako, kung ako'y naging lalaki lamang, pupunta ako sa Kapitan General at ihahandog ko sa kanya ang aking paglilingkod laban sa mga taong naghimagsik. Hindi pa natatapos ang pagtatalo ng mag-asawa tungkol sa isyong mahimagsikan nang dumating ang pinsan ng kapitan na si Don Primitivo. Isang lalaking may edad
at mahilig magsalita ng wikang Latin. Qued video. Bati nito sa mag-asawa. Ipinasundo ni Kapitana Tenchang ang lalaki upang hingan ng payo sapagkat marunong itong mga tuwiran at magaling magsalita. Alam mo ba ang tungkol sa pag-aalsa? May utang ba kayo kay Ginoong Crisostomo? Inanyayahan siya ni Tinong na kumain dito ng pananghalian. Binati niya pa ito nang magkita sila sa tulay at nakita iyon ng maraming tao. Kwento ng kapitana. Hindi tama ang nangyari. Hindi kayo dapat nakipagmabutihan sa kanya. Ang mabubuting tao ay napaparusahan dahil sa mga masasama. Sinundan pa iyon ng babala ng Don. Ang mabuti pa'y ibanda mo na ang iyong huling habilin. Sa pagkasabi niyon ng lalaki ay agad hinimatay si Kapitan Tinong. Tubig! Kumuha kayo ng tubig! Utos ni Don Primitivo. Nagiiyak si Kapitana Tenchang kahit bumalik na ang ulirat ng asawa. Tama na ang pag-iyak. Tumawag kayo ng doktor ngayon din. Utos muli ng lalaki. Ang mabuti pa'y magsadya ka sa Kapitang General at bigyan mo siya ng regalo. Isang gintong tanikala o singsing. Sabihin mong pamasko mo iyan sa kanya. Kailangan din sunugin ang lahat ng kasulatan at dokumento gaya ng ginawa ni Don Crisostomo Ibarra. Sumang-ayon sa Kapitana Tenchang sa lahat ng sinabi ni Don Primitivo. Sa isang handaan sa Intramuros na dinaluhan ng mga dalaga, mga asawa at mga anak ng kawani, pamahalaan ay pinag-uusapan ang tungkol sa nagaganap na pag-aalsa. Nabalitaan kong galit na galit ang Kapitan General kay Crisostomo Ibarra sapagkat siya'y naging napakabuti sa binata at binigyan ng napakaraming kagandahang loob ayon sa lalaking kumang. Kahit kailan ay walang utang na loob ang mga Indyo, anang isang ginang. Hindi sila dapat ituring na tao. Isang militar naman ang sumabat sa usapan. Nabalitaan ko ang pagpapatayo ng paaralan ay pagpapanggap lamang at gagamitin kapag siya ay tinugis na. Isang Indyo lamang ang makakaisip ng ganyang pamamaraan. Singsing na nakahalaga ng 1,000 piso ang Kapitang General. Sabi naman ng isang babae, pamasko daw iyon. May narinig naman akong binigyan ng asawa ni Kapitang Tinong. Sa susunod na buwan pa naman ang Pasko. Napakaaga naman ng Pasko. Marahil ay natatakot siyang madamay. Nakakapagtaka. Napakadamot niyang si Kapitana Tenchang. Ano't biglang nagregalo ng napakalaking halaga. Baka totoong may itinatagong lihim? Nagdahilan ng lalaking kumang para makaalis na sa umpukan. Ilang oras pa ang nakalipas, ang ilang naninirahan sa tundo ay tumanggap ng paanyaya ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga kawal. Ang imbitasyon ay paanyaya sa mga mayayaman at tanyag na tao upang patulogin ng mga bantay sa Fuerza de Santiago at kabilang sa si Kapitan Tinong sa naimbitahan. Kilalanin naman natin kung sino ang mga tauhan na gumaganap sa kabanatang 60. Una, si Maria Clara. Siya ay pangunahing tao sa kabanatang ito. Siya ay dumaan sa matinding kalungkutan at pangamba. Pangalawa, si Tia Isabel. Siya ay ang nag-aalaga at tagapagbantay kay Maria Clara. Pangatlo, si Kapitan Tiago.
Siya ang ama ni Maria Clara at nagsusunod-sunuran sa mga praile. At ang panghuli ay si Padre Salve. Siya ang kura na may lihim na pagnanasa kay Maria Clara. Ngayon, simulan naman nating alamin kung ano ang nilalaman ng kabanatang ito. Labis ang pagkatuwa ni Kapitan Tiago sapagkat walang dumampot sa kanya para tanungin man lang. Pinauwi na rin ang mga naimbitahang mayayamang tao. Nagpasalamat ng malaki sina Kapitan Tiago at Tia Isabel sa mahal na berhen sa Antipolo na nagligtas sa kalagayan nila. Marahil ay nakatulong ng mahal na berhen ng aking mamanugangin na si Alfonso Linares. Ikaw na ang maging kabiruan ng isang Antonio Canovas, ani ni Kapitan Tiago. Sa kabila ng kanyang mabuting kapalaran, nababatid ni Kapitan Tiago na kabaligtaran iyon sa nangyari kay Kapitan Tinong. Ito ay naging putlain at tila nagkasakit. Hindi na ito naibalik ang dating sigla kahit anong gawin pangungumbinsi ng pinsang si Don Primitivo. Hindi na ito palakibo at palaimik. Hindi na rin bumaba ng bahay sa pangambang tawag na isang filibustero. Samantala ay marami ang naniniwala na bitay ang magiging kaparusahan kay Crisostomo Ibarra. Ang ibang kaibigan ng pamilya ni Kapitan Tiago ay may iba't ibang naging palagay. Ang iba'y naniniwala na utang nga ang mabuting kapalaran ni Kapitan Tiago sa mga himala ng berhen at ang iba na may naniniwala na sa lakas ng kapit sa pamahalaan na ikaligtas ng kapitan. Isang incheck na binibilhan ni Kapitan Tiago ng kandila ang nagsabi na batang iyon sa Berhen Maria. Hinulaan nito si Doña Pia noong ika-6 na buwan ng pagbubuntis ng ginang na kung lalaki ang ipapanganak ay mamamatay si Kapitan Tiago at kung babae naman ay magiging isang napakagandang sanggol. Malaki ang naging pananampalataya ni Kapitan Tiago sa incheck na ito sapagkat ang paniniwala ng kapitan ay nagkatotoo ang hula nito. Dumating sa bahay ni Kapitan Tiago si Linares at ang mag-asawang Di Espadanya na itinuring nakakampi ng pamahalaan. Malaki talaga ang nagagawa ng isang may kamag-anak na nanungkulan sa pamahalaan. Dahil dyan ay naglabas-masok sa loob ng palasyo ng Kapitan General. Una ko pa lamang nakita iyang si Ibarra ay naniniwala na akong isa siyang filibustero. Makulit at paulit-ulit na sabi ni Doña Victorina. Ano pala ang sabi ng Kapitan General sa kalagayan ni Crisostomo Ibarra? Iminungkahi ng pinsan kong si Linares na siya ay bitayin. Hindi! Tutol sana ni Linares pero hindi siya binigyan ng pagkakataong makapagsalita ng Doña. Huwag mo nang ipaglihim sa amin, pinsan. Ikaw ay tagapagpayo ng General at nakita ng Donya ang paparating na si Maria Clara. Clarita, iha, ikaw talaga ang dinadalaw namin. Mabuti naman at nakita kita. Humalik ng pagbati si Maria Clara. Halatang may sakit ang dalaga sapagkat namumula at nangihina. Pilit pa rin niyang pinakiharapan ang mga bisita. Ang iyong ama at pamilya ay iniligtas ng inyong mga kilala, ani pa ng mga donya. Kinupkup po ng Diyos ang aking ama, tugon ni Maria Clara. Marahil nga, Clarita, ngunit lumipas na ang mga panahon ng himala, at kaya kami nagpunta dito ay upang mapag-usapan na ang mga hindi natapos na pag-uusap noon. Batid na Maria Clara ang nais tukuyin ng Donya kaya't minabuti niyang hindi ito marinig. Nagpaalam na siyang babalik sa loob ng kanyang silid. Humantong ang usapan tungkol sa pagpapakasal ni na Maria Clara at Linares. Naniniwala si Kapitan Tiago na sa oras na magpakasal si Maria Clara kay Linares ay mag-aakyat
Panaog na sila sa palasyo at tiyak na kaiinggitan sila ng mga tao. Inutusan niya si Tia Isabel. Ipagsabi mong magdaraos tayo ng isang piyesta. Kinabukasan, ganap na ikawalo ng gabi ay napuno ng pangunahin ang bulwagan ng bahay ni Kapitan Tiago. Ang mga panauhin ay pawang mga Kastila at Inchek, mga babang Espanyola at mga Mistisa. Nangunguna sa mga ito si Pare Salve, Pare Sibiela, ilang Franciscano at Domenico, ang alperes at ang tenyente ng mga gwardya sibil na si Teniente Govera. Inaabangan ng alperes si Don Juan de Ostrena, ang tenyente na may gradong komandante. Naroon din ang mag-asawang de Espadaña at si Alfonso Linares na nagpahuli ng dating sa paniwalang siya'y importanteng tao. Sa umpukan ng mga babaeng Espanyola at mga Mistisa ay si Maria Clara ang naging paksa. Halata sa himig ng mga ito ang pangingimbulo kay Maria Clara. Mukha siyang tanga kahit maganda siya. Bakit kaya siya pinipili ng mga lalaki? Mayaman siya, ano pa? At magiging sa ibang umpukan ay si Maria Clara ang paksa. May kapalit na agad. Abay, napakatalinong babae. Marunong sa buhay at kahit mabalo agad ay alam ang gagawin. Naulinigan ni Maria Clara ang mga usap-usapan tungkol sa kanya. Kapansin-pansin na lalo siyang nananamlay at nakaramdam ng paghihina. Kagat labing inayos na lamang niya ang pompon ng mga bulaklak. Samantala, sa palutong ng mga lalaking nag-uusap, ang paksa ay paglipat ng Cora sa Maynila. Ako'y wala nang gagawin dito, kaya't minarapat ko nang maglagi sa Maynila. Tugon ng Cora sa komandanteng nagtanong. Ako man ay aalis na rin sa bayang ito upang pamunuan ng isang pangkat na magyayaot parito sa iba't ibang lalawigan para puksain ang rebelyon at pag-aalsa. Ayon naman sa alperes. Ano nga po pala mangyayari sa pilibustero? Kung si Crisostomo Ibarra ang tinutukoy mo, sa paniniwala ko'y nararapat siyang bitayin gaya ng mga salarin noong himagsikan noong taong 1872. Ang saaki dapat siyang ipatapon. Wala sa loob na wika ng tenyente. Masyado siyang nananalig sa kanyang iniharap na kasulatan. Kung ang mga taga-usig ay hindi nagbigay ng ibang pakahulugan sa mga kasulatan at ebidensyang iniharap niya, naniniwala ako na maaaring mapawalang sala sa si Ginoong Crisostomo. Sabi pa ng tenyente. Ano ang inyong nais ipakahulugan? Tanong ng isang tenyente. Sinabi naman na ng Gol na ayon sa salaysay ng mga tulisan na kailanman ay hindi makikipag-unawaan sa kanila si Ginoong Crisostomo, manapay kaaway niya ang mga taong nagngangalang Lucas. Isang sulat lamang ang naging batayan ng mga taga-usig laban kay Crisostomo Ibarra. Kinilala ni Crisostomo na kanya nga ang mga sulat na ito. Ang sulat ay ibinigay sa isang babae bago siya pumunta ng Europa. May malabong mga pahayag at talata na ipinagpapalagay na ito'y naglalaman ng mga pagbabanta laban sa pamahalaan. Paano nakarating ang sulat sa mga taga-usig? May pagkabahalang tanong ni Padre Salve. Matamang tinignan ng tenyente ang Cura. Pagkatapos iyon ay marami na ang nagbigay ng kanya-kanyang paniniwala. Nilapitan ng tenyente si Maria Clara dahil nakita nito ang dalagang nag-iisa. Mabuti ang ginawa niyang pagbibigay ng sulat. Nakatitiyak kayo ng magandang kapalaran. Punta ako dito para tuparin ang iyon. Bagamat ikaw ay hindi tumupad sa ating sumpaan, palalayain na kita. Pahayag ni Crisostomo. Pinag-alinlangan mo ang aking katapatan. Hindi kita masisisi.
Patawarin sana ako ng alaala ng aking ina sa sasabihin ko sa iyo. Natuklasan ko sa gitna ng aking karamdaman ang aking tunay na pagkatao. Ang kinikilala kong ama ay hindi ko tunay na ama. Hindi ako maaaring magpakasal sa iyo sapagkat ibubunyag ang lihim na iyan. Matutuklasan ang naging kataksilan ng aking ina at masisira ang dangal ng kinikilala kong ama. Hindi makapaniwala si Crisostomo sa mga ipinagtapat ni Maria Clara. Kailangan, bagamat ikaw ay hindi tumupad sa ating sumpaan, palalayain na kita, pahayag ni Crisostomo. Pinag-alinlangan mo ang aking katapatan, hindi kita masisisi. Patawarin sana ako ng alaala ng aking ina sa sasabihin ko sa iyo. Natuklasan ko sa gitna ng aking karamdaman ang aking tunay na pagkatao. Ang kinikilala kong ama ay hindi ko tunay na ama. Hindi ako maaaring magpakasal sa iyo sapagkat ibubunyag ang lihim na iyan. Matutuklasan ang naging kataksilan ng aking ina at masisira ang dangal ng kinikilala kong ama. Hindi makapaniwala si Crisostomo sa mga ipinagtapat ni Maria Clara. Kailangan mo ng katibayan. Totoo ang lahat ng aking sinabi. May sulat na iniwan ng aking ina. Basahin mo at nang malaman mo na hinangad niyang mawala ako sa sinapupunan niya. Ibinigay sa akin ng taong nakakabatid ng aking lihim ang sulat na ito. Kapalit ng sulat mo sa akin. Totoong pinagtaksilan kita, ngunit alang-alang sa alaala ng aking ina. Napilitan akong ipagpalit ang sulat mo nang hindi ko nalaman kung saan nila iyon gagamitin. Wala na akong maaaring gawin, kundi ang magtiis upang patuloy na maitago ang lihim ng aking pagkatao. Kailangan kong makipag-isang dibdib upang hindi maibunyag ang aking lihim. Ngayon ay magagawa mo pa kaya akong libakin? Maria, isa kang anghel. Maligaya akong marinig na paniniwalaan mo na ako. Ikakasal ka na. Oo, iyon ang gustong mangyari ng kinikilala kong ama. Minahal at inalagaan niya ako kahit hindi niya tungkulin kaya't bilang ganti ay kailangan kong sundin ko siya. Ngunit hindi ko malilimot ang naging sumpaan natin. Anong ibig mong mangyari? Madilim ang inaharap. Ngunit gusto kong malaman mo na minsan lamang ako umibig at hindi na ito maaangkin ninuman. Ano ang mangyayari sa iyo? Tumakas lang ako, Maria. Hindi magtatagal at malalaman nila ito. Hinawakan ng dalaga ng dalawang palad ang ulo ng binata at masuyong hinagkan sa labi, pagkuhay ko sa ring bumitaw at bumulong. Paalam, Crisostomo. Hindi nakahuma si Crisostomo. Ayaw niyang iwanan ang kasintahan, ngunit kailangan na niyang umalis. Iwanan na niya si Maria Clara at nagbalik ng bangka kung saan naghihintay si Elias para siya